Mare, bakit ganyan ang itsura mo? Para kang namatayan ah. Namatayan nga ako. Ha? Sinong namatay? Huwag mong sabihin na namatayan ka ng isa sa mga alaga mo. Condolence, Mare ha? Sino ba sa mga alaga mong aso ang namatay? Wala namang namatay sa mga alaga ko eh. Sino nga ang namatay? Wala ka namang malapit na kamag-anak ha? Naalala mo ba yung matandang dalagang tiyahin ko? Yung kumupkup sa amin noon ng pinsan ko? Oo, natatandaan ko nga siya. Di ba nadalaw mo pa siya dati nung umuwi siya dito sa Pilipinas? Oo, wala na siya. Tumawag ang kaibigan niya para ipaalam sa akin ang nangyari. Ano daw ang ikinamatay? Ang sabi ng kaibigan niya, matagal na raw may iniindang sakit ang tiyahin ko. May cancer siya. Di ba nagagamot na rin naman ng cancer ngayon? Basta natutuklasan ng maaga. Marami naman siyang pere. Yun nga ang tinatanong ko sa kausap ko kanina eh. Bakit hindi nagpagamot si Mama Bing? Ang sabi sa akin, ilang beses na raw niyang pinayuhan pero ayaw daw magpagamot. Naniniwala daw kasi ang tiyahin kong yun na mas mapapadali lang ang buhay niya. Mas gusto daw niya na mag-enjoy na lang. Matanda na rin naman daw siya. Ilang taon na ba siya? 85 years old pa lang. Matanda na rin pala siya. Siguro kung wala siyang sakit, mas mahaba pang buhay niya. Lola kasi namin namatay noon 95 years old na. Walang sakit na namatay yun. Di uuwi ka sa inyo. Wala naman kasing paglalamayan. Ipinakremate na rin ang labi ni Mama Bing. Yun daw kasi ang gusto nito. Walang lamay, ayon sa kaibigan niya. Sabi mo kasi wala na naman siyang pamilya. Kaya siguro nagbili na lang na ganun ang gawin. Mabuti na lang at nagkausap pa kami noon ni Mama Bing at napatawad na niya ako sa nagawa ko. Siguro nga minahal ka niya tulad ng isang tunay na anak at nasaktan siya dahil habang nga nag-aaral nabuntis ka. Inaamin ko, kasalanan ko naman ang lahat. Nagpapasalamat na rin ako sa kanya dahil sa pagkupkup niya sa akin. Ipagdasal mo na lang ang kaluluwa niya. Isipin mo na lang na tapos na ang paghihirap niya. Ang sakit lang kasi nawala ako sa tabi niya nung naghihirap siya. Ganun talaga ang buhay. Hindi natin alam kung anong kamatayan ang naghihintay sa atin. Ang taong ganid sa material na bagay, kayamanan at kapangyarihan ay madaling makalimot sa kapakanan ng iba. Kapag walang hanggan ang paghahangad kahit gaano karami ang makuha, hindi pa rin makontento. Dahil ang tunay na kaligayahan hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa kakayahang makontento sa kung anong meron. Magandang araw, Miss Gwen. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Carmi. 45 years old at tubong Bacolod. Sa kasalukuyan dito na ako sa Antipolo nakatira kasama ang nag-iisa kong anak. Matagal na po ako nakasubaybay sa inyong channel. At gaya ng iba, hindi buo ang araw ko kung walang napapakinggan na kwento. Marami rin ako natutunan sa pakikinig sa iba't ibang kwento ng mga sender. Sumulat ako para magbahagi rin ng sarili kong karanasan na hindi ko malilimutan. Mare! Nakabili ka na ba ng bagong cellphone? Sa Sabado pa, si Teo na lang daw ang bibili para sa akin. Hindi ko alam kung ikaw ang malas o yung mandurukot na yon. Sa dami naman ang pwede niyang dukutan, ikaw pa talaga. Sobrang luma na ng cellphone mo na yun. Kahit luma na yon, mahalaga sa akin ang cellphone na yon. Hindi mo ba naisulat ang mga numero na nandun? Naisulat ko naman na sa notebook ko. Pahiwatig na rin siguro yon na kailangan mo nang bumili ng bago. Matagal ka nang sinasabihan ng inaanak ko eh. Siguro nga. Ang inaalala ko lang yung kaibigan ni Mama Bing. Baka kasi tumawag. Di kapag may bago ka ng cellphone, tsaka mo tawagan para alam niya ang bago mong number. Sa tingin ko naman, ngayong wala na si Mama Bing, hindi na niya ako tatawagan. Ang gulo mo naman. Hayaan mo na nga. Nahihiya din kasi ako na tumawag tapos yun lang ang sasabihin ko. Bahala ka na nga kung yan ang desisyon mo. Siya nga pala. Huwag ka nang magluto ng ulam, bibigyan na lang kita. Umuwi kasi si pare mo kagabi at magluluto nga daw siya ng munggo. Pamparayuma naman ang ulam nyo?
Bakit, may rayuma ka na ba? Mas bata ka sa akin ah. Wala pa naman. Wala naman pala eh. Di habang pareho pa tayong hindi nirarayuma, enjoyin na natin ang pagkain ng munggo. O sige, dalhan mo na lang ako mamaya. Magsasaing na lang ako. Matagal na kami magkaibigan ni Dina at sa iisang probinsya lang kami, magkaiba lang ng barangay. Siya ang naging sandalan ko sa lahat ng oras na malungkot at masaya ako. Naroon din siya nung iwan ako ng asawa ko at sumama sa ibang babae. Maaga kasi ako nawalan ng mga magulang noon. At si Mama Bing nga ang kumupkup sa akin. Siya na ang tinuturing kong pamilya mula pa noon. Kung ako iniwan ng asawa, wala naman sila naging anak ng asawa niya. Ayaw naman nila magpa-check up para malaman kung sino may diferensya sa kanila. Ang mahalaga raw sa kanila, masaya sila sa pagsasama nila. Kung gaano ka masayahing tao si Maring Dina, ganun din ang asawa niya. Kaya kapag kami magkakasama, wala na kaming ginawa kundi ang tumawa. Sinong kausap mo, Mars? Yung pinsan ko, si Kuya Manny. Ipinaalam ko lang ang bago kong number. Tagal na rin mula nang magkita kayo ah. Oo nga sabi busy daw sila mag-anak. Si Tio nga pala. Maagang umalis. Di ba birthday ng tatay niya ngayon? Mabuti okay lang sa'yo na nagkikita pa silang mag-ama. Ayoko namang ipagkait yun sa anak ko. Wala bang hinanakitang anak mo sa ama niya? Meron. Pero sabi ko, tatay mo pa rin siya kahit anong mangyari. Sabi ko, pakisamahan na lang niya. Ang bait mo talaga. Kung sa akin kasi mangyari yun ilalayo ko talaga ang anak ko. Naisip ko rin yan dati. Pero bahala na sa kanilang nasa itaas. Ayoko nang aksayahin pang lakas at oras ko para gantihan sila sa ginawa nila sa akin. Nakakalungkot nga lang dahil ang laki ng sakripisyo mo noon. Oo nga, sinayang lang niya. Kung alam ko lang sana na iiwan din niya ako at sasama sa ibang babae mas pinili ko sana si Mama Bing kesa sa kanya. Magsisi ka man ngayon, huli na naman. Habang buhay na talaga ako magsisisi, lalo na kapag nagkukwento si Kuya Manny. Halos 2 kurso din na natapos niya. May maganda siyang trabaho at may negosyo din. Nakikita ko sa mga post niya kung saan-saan sila nakakarating na mag-anak. Alam kong naiinggit ka dahil maganda ang buhay niya. Normal lang yun. Pero lalo ka lang kasing malulungkot kung lagi mong makikita ang klase ng buhay niya ngayon na sana tinatamasa niyo ring mag-ina. Ginamit lang ako ni Ed. Anong ibig mong sabihin? Meron kasi akong hindi sinasabi sa'yo. Ha? Meron kang inililihim sa akin? Oo. Kahit kasi ako nahihiya na ganun lang pala ang tingin sa akin ni Ed. Akala nga niya mayaman ako dahil nga kay Mama Bing. Nung itinakwil ako, doon na siguro niya naisip na wala siyang maaasahan sa akin. Doon na nagsimula ang problema namin. Kapal naman ang mukha niya. Kaya nga una pa lang na makita ko siya. Iba na ang kutob ko sa kanya. Okay na rin na naghiwalay kayo. Kesa naman patagalin niyo pa ang pagsasama niyo. Tapos puro away din naman. Kawawa lang si Tio, no? Oo nga. Mabuti na lang, hindi nakuha ni Teo yung ugali ng ama niya. Tapos hinahayaan mo pang pumunta siya sa tatay niya. Mabait naman ang kinakasama ni Ed at gusto niyang nandoon din ang anak ko. Kahit na no, hindi dahilan yun. Sa totoo lang, marami akong pinanghihinayangan sa buhay ko dahil mas pinili ko ang pag-ibig. Naalala ko tuloy nang sabihin sa akin ni Mama Bing noon, kung gusto ko daw umangat sa buhay, kailangan kong isantabi ang pag-ibig. Siguro kung sinunod ko siya, maganda na ang buhay ko ngayon. Isa lang ang hindi ko pinagsisihan. Yun ang pagdating ng anak ko sa buhay ko. Nang sumunod na araw, habang abala ko sa pagbabalot ng mga order sa akin, tumawag si Kuya Manny. Gusto niyang magkita kami ng araw na yun. Tinapos ko lang ang ginagawa ko at saka gumayak na. Ibinigay lang niya sa akin ang lugar kung saan kami magkikita. Kuya Manny! Ano, kumusta ka na? Ayos lang naman. Ikaw ba? Kumusta na rin? Maayos naman kami ng anak ko. Oy, buti tinawagan mo ako. Kailan ka pa lumuwas?
Isang linggo na kaming nandito ng pamilya ko. Meron kasi akong inaasikaso eh. Tungkol saan naman? Ay, may kinalaman sa trabaho. Bakit hindi mo isinamang mag-iina mo? Napagod kasi sila eh. May pagkakataon pa naman. Bago kami umuwi sa probinsya natin, makikipagkita kami sa iyo. Oo nga, para makita ko naman ang mga pamangkin ko at si Ate Wendy. Order ka na ng kahit ano. Ako na ang bahala. Tama na siguro ang kape sa akin. Busog pa naman ako eh. Huwag ka na mahiya. Ako naman ang magbabayad eh. Nakakapanibago ka naman. Sige na, umorder ka na ng kahit anong gusto mo. Minsan lang naman tayo magkita eh. Ay sige na nga, baka magbago pang isip mo. Matanong ko nga pala, tumawag ba sa yung kaibigan ni Mama Bing? Ang huling tawag niya sa akin ay yung namatay nga si Mama Bing. Di ba nga, nawalan ako ng cellphone, kaya hindi ko rin alam kung tumawag pa ba siya sa akin. Tumawag ba sa'yo? Hindi. Huling tumawag nga siya nung namatay yung matanda. At saka alam ko, bumalik na siya sa ibang bansa. Di ba doon na siya nakatira ngayon? Tingin ko, hindi na tayo kukontakin pa nun. Yun din ang nasa isip ko eh. Kaya nga hindi ko na tinawagan para ipaalam ang bago kong number. Wala na rin naman kasing dahilan para tumawag siya. Wala naman na si Mama Bing. Oo nga. Kung sakali man na tumawag siya sa akin, ibibigay ko ang bago mong number. Kumusta pala ang buhay sa probinsya? Ganun pa rin, pati lugar natin. Di ba sa bayan na kami nakatira ng pamilya ko? Alam mo kasi mga tao sa lugar natin, ayaw magsikap, gusto lagi na lang nakaasa. Tumutulong ka ba sa mga kapatid mo? Tinulungan ko na sila minsan. Kaya nga lang mga abusado naman. Di ba kaya ka nga pinagtapos ni Mama Bing noon para balang araw matulungan mo sila? Tinulungan ko naman sila. Gusto kasi nila pati pag-aaral ng mga anak nila akong sumagot. Buti sana kung wala ng mga magulang. Ganun naman kasi minsan. Kung sino yung nakakaluwag, doon sila lalapit. Kung ako lang ang may pera tutulungan ko talaga sila. Ikaw yun dahil masyadong malambot yung puso mo. Alam mo naman na wala akong pamilya, kundi kayo na rin. Alam ko naman yun eh. Ikaw naman kasi pinag-aral ka ni Mama Bing noon. Tapos nagpabuntis ka ng maaga. Sana kung hindi mo pinili ang lalaking yun, maganda sana ang buhay mo. Hindi man ako naging matagumpay na gaya mo. Masaya naman ako dahil kasama ko ang anak ko. Siya ang tumupad sa pangarap ko noon. Mabuti naman at hindi siya tumulad sa'yo. Ang tagal ko na rin hindi nakakauwi sa atin. Iniisip ko nga na magbakasyon kahit 1 linggo lang. Di ba sabi mo may negosyo ka? Sino mag-aasikaso nun kung uuwi ka? May kanang kamay naman ako. Mapagkakatiwalaan ko yun. Pwede na siya muna ang mag-asikaso. Sabihan mo lang ako kung kailan ka uuwi para mapaghandaan ko. Doon ka muna sa bahay namin para maging komportable ka. Parang may kakaiba talaga sa'yo ngayon ha? Ano ba sinasabi mo dyan? Kumain ka na nga lang. Sa pag-uusap namin ni Kuya Manny, nalaman kong may tinitingnan daw silang bahay na balak bilhin. Para kapag lumuluwas silang mag-anak, meron silang matutuluyan. Napaisip tuloy ako na malayo na talagang narating ng pinsan ko. Kaya na kasi niyang bumili ng bahay sa Maynila. Marami pa kami napag-usapan at 2 beses din niya nabanggit na wag ko na raw kukontakin ng kaibigan ni Mama Bing. Tumangulang naman ako sa kanya. Hanggang makauwi, napapaisip pa rin ako. Dahil may kakaiba talaga sa ikinikilos ng pinsan ko. Dati kasi kahit sa cellphone lang kami nag-uusap, wala na siyang ginawa kundi yabangan ako ng mga narating niya at kung ano ang mga nabili niya. Ngayon kasi parang ayaw niya magkwento. Baka naman nagbago na siya dahil tumatanda na rin siya. Naisip niya na hindi naman dapat magyabang ng mga nakamit niya sa buhay. Lalo na alam naman natin na kung hindi dahil sa Mama Bing ninyo, wala siya sa kinalalagyan niya ngayon. Siguro nga. Bumili pa nga ako dahil balak niyang bumili ng bahay sa Maynila. Aalis na siya sa probinsya natin. Hindi naman. Para daw kapag luluwas sila, may uuwian sila.
Alam mo bang tuwing nakakausap ko ang ate ko sa probinsya natin, meron siyang nababanggit tungkol dyan sa pinsan mo. Alam mo naman na kilala namin ang pamilya ni Manny. Ano naman ang ikinukwento ng ate mo? Grabe pala kung tratuhin niya ang pamilya niya. Madamot daw yun sa mga magulang nung nabubuhay pa. Ngayon naman daw sa mga kapatid. Ang sabi naman niya, tumutulong siya. Yun kasi ang kondisyon ni Mama Bing nung pag-aralin siya. Ang tao kasi minsan kapag nasa taas na, nakakalimot na sa pinanggalingan. Malalaman ko yan kapag umuwi ako sa probinsya. Kailan mo ba balak umuwi? Hindi ko pa alam eh. Kakausapin ko muna si Teo. Bala ko kasi mga 1 linggo ako dun. Sabi pa naman ni Kuya Manny, kung uuwi ako, magsabi ako sa kanya para sa kanila ako tutuloy. Doon pa lang kaduda-duda na. Dati naman, pinagdadamutan ka niya. Tapos ngayon nag-aalok pa siya na sa kanila ka tumuloy. Baka meron siyang itinatago. Ano naman ang itatago niya? Kung totoo ngang ganun niya tratuhin ang pamilya niya, wala na akong magagawa dun. Malay mo meron pa siyang itinatagong iba na ayaw niyang malaman mo. Sabi mo kasi parang may kakaiba sa kanya. Yun na nga, hindi na siya nagyayabang ngayon. Ang mabuti pa, huwag mo na lang siyang pansinin. Sasakit lang ang ulo mo eh. Hindi na nga, naikwento ko lang naman sa'yo. Kapag umuwi ka sa atin, sasama ako. Oo ba, kaya lang, payagan ka kaya ng asawa mo. Oo naman, yun pa ba? Sa bagay, mabait naman si paring Rod. Para may kasama ka rin sa mahabang biyahe. Oo nga, hindi magiging kainip-inip ang biyahe ko dahil kasama kita. Ilang araw pagkatapos ng pagkikita namin ni Kuya Manny, tumawag siya sa akin. Para sabihing pauwi na sila nung hapon. Humihingi siya ng dispensa dahil hindi na matutuloy ang pagkikita namin bago sila umalis. Sinabi ko na sa pag-uwi ko na lang kami magkita. Inulit na naman niya ang imbitasyon na doon ako sa kanila tumuloy. Matulin na lumipas ang mga araw. Naging abala ako sa negosyo ko dahil sa dami ng order sa amin. Mga damit pang babayang binebenta ko online. Halos maghahating gabi na nga ako nakakatulog dahil tumutulong din ako sa pagbabalot. Sa kabila ng pagod ko araw-araw, nananaginip pa rin ako. Iisa lang naman ang laman ng panaginip ko. Walang iba kundi si Mama Bing. Ilang gabi ko nang napapanaginipan si Mama Bing. Baka humihingi siya ng dasal. Ipinagdarasal ko naman siya eh, pero lagi ko pa rin siyang napapanaginipan. Sa makalawa na ang ika-40 days ng kamatayan niya, may kinalaman kaya yun? Posible. Magpadasal ka na lang ng araw na yun. Yun naman talaga ang plano ko eh. Kapag patuloy mo pa rin siyang napanaginipan, baka meron siyang ibang ipinapahiwatig. Ano kaya sa tingin mo? Hindi ko rin maisip kung ano. Basta naisip ko lang na baka meron siyang gustong ipahiwatig. Hindi kaya dahil may sama pa rin siya ng loob sa akin? Hindi naman siguro yun ang dahilan. Di ba nung magkita kayo napatawad ka na niya? Baka meron siyang gustong sabihin sa'yo na hindi na nasabi dahil inabot na siya ng kamatayan niya. Siguro nga. Sana kapag nagpakita siya sa panaginip ko, kausapin niya ako. Alam mo ko kasi kapag patay na, kahit buhay sila sa panaginip natin, hindi na sila nagsasalita. Basta na lang silang nakatitig sa atin. Malalaman lang natin na malungkot o masaya sila, depende sa ekspresyon ng mukha. Sa panaginip ko naman, blanko ang mukha niya. Huwag mo munang isipin ang Mama Bing mo. Malalaman din natin sa mga susunod na araw kung bakit siya nagpapakita sa'yo sa panaginip mo. Oo nga. Maiba nga pala ako. Ang dami mong order ah. Ilang araw na ngang dagsa ang order sa akin. Bukas ang pick up niyan. Ang galing mo naman, Mare. Lumalakas ng negosyo mo. Sana nga tuloy-tuloy na. Sa sipag at syaga mong yan, sabayan mo pa ng dasal. Walang imposible. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Lagi mong pinalalakas sa loob ko. Dapat lang no, higit pa sa magkumari ang turingan natin sa isa't isa. Basta sa ikagaganda ng buhay niyong mag-ina, lagi ako nakasuporta sa inyo. Salamat, Mars ha.
Mula noon hanggang ngayon, lagi ka pa rin nandyan. Lagi ko pa rin napapanaginipan si Mama Bing. Kaya nang sumapit ang ika-40 days ng kamatayan niya, nag-imbita ako na magdadasal. Hiling ko na sana matahimik na ang kaluluwa niya. Dahil malaki ang kandila na ginamit, hindi pa yun natutunaw. Kailangan kasi kusay yung mamatay. Habang nakatitig ako sa nakasinding kandila, may malamig na hangin ang bigla na lang yumakap sa akin. Nawala rin naman agad yon. Kinilabutan ako pero hindi naman ako natakot. Nang araw na yon, nagchat ako kay Kuya Manny. Sinabi ko na nagpadasal ako para kay Mama Bing. Wala naman siyang sagot pero nung gabi tumawag siya sa akin. Nagtaka lang ako nang tanungin niya ako kung bakit ako nagpadasal. Hindi mo ba naaalala kung ano ang araw na ito? Kaya nga nagtatanong ako eh. Ngayon ang ika-40 days ng kamatayan ni Mama Bing. Ngayon ba yun? Hindi ko naalala eh. Busy kasi kami ngayon ng pamilya ko. Hindi ako makapaniwalang makakalimutan mo. Pasensya na talaga, pinsan. Kay Mama Bing ka dapat humingi ng pasensya. Sasabihin ko sa asawa ko mamaya na ipagdasal namin siya at magsindi ng kandila sa tapat ng litrato niya. May itatanong sana ako sa'yo. Ha? Ano yun? Napapanaganipan mo ba si Mama Bing? Hindi naman. Bakit mo naman naitanong? Ilang gabi na kasi siyang nagpapakita sa akin sa panaginip eh. Baka may sama pa rin siya ng loob sa'yo dahil sa pagsuway mo sa kanya noon. Matagal na akong napatawad ni Mama Bing. Alam kong meron siyang ibang ipinahihiwatig sa akin. Hindi ko alam kung anong paliwanag sa panaginip mo. Sinabi ko lang, baka kasi napanaginipan mo rin si Mama Bing eh. Walang dahilan para mapanaginipan ko siya. Magpapadasal na lang ako para sa kanya. Baka yun lang ang kailangan niya. Sige kuya, baka naaabala na kita. Hindi naman. Kanina busy ako pero ngayon nagpapahinga na lang kami mag-anak. Saan ba kayo galing ng pamilya mo? May nasikaso lang kami. Siya ka pala. Tuloy na ba ang pag-uwi mo dito sa atin? Oo, sasabihan na lang kita kung anong araw. May kailangan din kasi akong gawin eh. Sige. Paano? Saka na lang tayo mag-usap ha? Tinatawag na kasi ako ng asawa ko eh. Nakausap ko na ang anak kong si Teo. Pumayag naman siya na umuwi ako sa Bacolod. Wala naman akong problema sa negosyo ko dahil mapagkakatiwalaan naman ang kanang kamay kong si Gio. Naisip ko rin kasi na baka nagpapakita sa panaginip ko si Mama Bing dahil gusto niya akong umuwi sa probinsya namin. Baka dun ko masagot ang mga tanong sa isip ko. Mare, may ginagawa ka ba? Maring Carmi, pasok ka. Katatapos ko lang kausapin ng ate ko. Anong napag-usapan ninyo? Kung ano-ano lang naman. Nabanggit ko nga na uuwi tayo eh. Ayun, tuwang-tuwa siya. Sabi pa niya, doon ka na rin tumuloy sa kanila. Nakausap ko nga rin si Kuya Manny. Nakalimutan din pala niya na ika-40 days ng kamatayan ni Mama Bing. Pambihira naman siya. Sa dami ng pwede niyang kalimutan, yun pa talaga. Bakit daw nakalimutan niya? Ang dami daw nilang ginagawang mag-anak kaya nawala sa isip niya. Hindi na lang ako nakipagtalo dahil alam mo naman yun, maiksi ang pasensya. Tinanong ko na nga rin siya kung napapanaginipan niya si Mama Bing. Hindi naman daw. Ibig sabihin, sa'yo lang siya merong gustong ipahiwatig kaya sa'yo lang nagpapakita sa panaginip. Lalo tuloy akong napapaisip. Baka sa pag-uwi natin sa probinsya, doon ko mahanap ang sagot. Paano mo mahahanap ang sagot doon? Ni bahay wala siyang naiwan doon. Ibinenta niya lahat at tumira na nga sa ibang bansa. Hindi kaya may kinalaman ng pinsan mo sa pagpapakita ng Mama Bing ninyo? Paano magkakaroon ng kinalaman si Kuya Manny? Baka naman babala rin yung pagpapakita niya sa'yo sa panaginip. Mas mabuti siguro kung makakaharap ko mismo si Kuya Manny. Oo nga, baka kasi kapag pinatagal mo pa na hindi pa kayo magkita. Sabi kasi ng ate ko, balak nang umalis ng pinsan mo sa probinsya natin. Ang daming alam ng kapatid ko dahil kaibigan niya ang nakatatandang kapatid ni Manny. Siyang nagkukwento sa lahat ng nangyayari. Lalo nga daw yumabang ngayon. Noon pa man mayabang na siya.
Kahit anong pangaral sa kanya ni Mama Bing, hindi pa rin siya nagbago. Ito pa palang sabi ng kapatid ko. Wala na daw trabaho ang pinsan mo. May negosyo naman yata sila ng asawa niya. Wala nga din daw. Saan sila kumukuha ng panggastos? Alam ko nag-aaral pang mga anak niya. Yun nga ang ipinagtataka nila sa pinsan mo. Lagi pa raw pamukha sa kanila na aalis sila sa lugar na yon para magpakalayo-layo na. May kinalaman kaya yung balak nilang pagbili ng bahay sa Maynila? Posible rin. Kung malayo na sila hindi na makakahingi ng tulong sa kanilang pamilya niya. Kahit na bilin sa amin ni Mama Bing na ibalik sa ibang nagawa niyang tulong. Nakakasawa din naman kung walang pagsusumikap ang mga kapatid niya. Nandun na nga tayo. Pero hindi mo kailangan ipamukha na nakakaangat ka sa kanila. Baka nanawa na rin kasi siya sa pagtulong sa pamilya niya. Sa bagay nga. Tsaka, naalala ko bago ako umalis sa poder ni Mama Bing, meron siyang ipinabibigay sa mga kapatid ni Kuya Manny. Alam ko pera yon dahil narinig ko na panimula daw yon. Walang nababanggit tungkol doon ng ate ko. Malamang hindi niya yun ibinigay. Sana naman wag siyang maging madamot sa pamilya niya. Isa yun sa turo sa amin ni Mama Bing. Di bali nang maging madamot sa ibang tao, wag lang sa kadugo. Hindi yata niya yun pinapasok sa kokote niya. Pag uwi natin doon, kakausapin ko siya sa bagay na yan. Bahala na kung magmumukha akong pakialamera. Gusto ko lang ipaalala sa kanya ang mga pangaral sa amin ni Mama Bing. Hindi ko maiwasang malungkot na nabaliwala ang mga pangaral ni Mama Bing sa amin noon. Lagi niya kasing sinasabi sa amin bago kami kumain noon na huwag kakalimutan na lumingon sa pinanggalingan. Huwag kalimutan ng mga taong naging bahagi sa buhay namin at higit sa lahat. Hindi kailangan sobra ang pera para tumulong. Alam kong may kakayahang tumulong si Kuya Manny. Pero bakit kailangan niyang pagdamutan ng sarili niyang pamilya? Ayoko man siyang husgahan pero mukhang nagsasabi ng totoo ang ate niya. Dumating ang araw ng pag-uwi namin sa probinsya. Hindi ko na pinaalam sa pinsan ko at kinamaring di na rin ako tumuloy. Naging mainit naman ang pagtanggap sa akin ng kapatid niya. Pasensya ka na sa kapatid at mga pamangkin ko ha. Ganun talaga ang mga yon. Ang saya nga nila Pamilya pala kayo na masayahing tao. Ay oo, lalo na kung buhay pa si Itay. Ang dami ng kwentong nakakatawa. Sino nga palang nakatira sa bahay ninyo dun sa kabilang barangay? Ang kuya ko, pinaayos na nga niya yun Kapag nakita mo, hindi na yun dating bahay namin na narating mo noon. Ah, ganun ba? Ang laki na siguro ng pagbabago dun. Dito kasi, sa pagkakatanda ko, konti pa lang ang mga bahay. Pero ngayon, wala na akong makitang bakanteng lote. Sabi ng kapatid ko, halos dayo ang nakabili ng lote at nakapagpagawa ng bahay. Kaya pala ang lalaki ng mga bahay. Tara, pag-ikot-ikot muna tayo para matagtag din ang kinain natin. Sige, puntahan din natin ang mga kamag-anak ni Itay. Iilan na lang pala silang nakatira dito. Pagkatapos kasi nilang magbenta ng mga lupa, tumira na daw sa ibang lugar. Ang pamilya ni Manny na lang ang naiwan dito. Nakilala pa naman ako ng mga kamag-anak ng tatay ko. Sandali rin ako nakipagkwentuhan sa kanila. Ang tumatak sa isip ko ang mga sinabi nila na mabuti raw ako hindi nakakalimot at hindi nagbago. Pinuntahan din namin ng mga kapatid ni Kuya Manny. Tatatlo na lang pala silang magkakapatid. Sina Ate Nelia at Kuya Teddy niya. Namatay sa sakit ang isa nilang kapatid. Hindi na raw kasi ito naoperahan kagad dahil sa kakulangan ng pera. Kahit hindi ako nagtatanong na kwento nila kung paano sila pagtabuyan ni Kuya Manny tuwing lalapit sila. Doon ko rin nakumpirma na hindi binigay ng pinsan ko ang perang pinapaabot ni Mama Bing noon. Hindi ko akalain na nagpaaral si Mama Bing ng isang ganid na tao. Alam ko na hindi lang isang beses nagpahatid ng tulong ang matanda noon. Mabuti nga ikaw na mismo ang nakarinig sa sinabi nila. Ilang beses lang silang lumapit noon dahil emergency. Pero hindi man lang sila tinulungan.
Naawa nga ako sa kalagayan nila eh. Pasalamat nga si Kuya Manny, may mga kapatid pa siya. Samantalang ako, nawalan ng mga magulang at kapatid dahil sa aksidente. Hanggang ngayon, nangungulila pa rin ako sa kanila. Nakakabulag talaga ang katayuan sa buhay. Pero bilib din ako sa'yo kanina ha. Hindi ka man mayaman, pero nag-abot ka pa rin ng tulong sa kanila. Hindi ko sila kayang tiisin eh. Pagbalik nga natin sa atin, gusto ko silang padalahan kahit maliit na halaga para sa mga bata. Wala na rin naman akong pinapag-aral eh. Ito siguro ang dahilan kung bakit napapanaginipan mo ang Mama Bing ninyo. Kagusto niyong makita mo ang kalagayan ng mga pinsan mo. Sabi ko na nga ba, may kinalaman si Manny. Sa abot ng makakaya ko, tutulong ako sa kanila. Kahit sa ganitong paraan man lang, makabawi ako kay Mama Bing. Kailan mo pupuntahan ang pinsan mo? Bukas din ang umaga. Mabuting ang makausap mo na siya para makapamasyal naman tayo. Ang bilis lang naman ng araw, kailangan sulitin ang pag-uwi natin. Hindi ako nakatulog agad ng gabing yon. Hindi ko alam kung namamahay lang ba ako o dahil sa natuklasan ko kanina. Umupo na lang ako at nagdasal. Kinausap ko si Mama Bing kung yun ba ang gusto niyang ipahiwatig sa pagpapakita sa akin sa panaginip. Nangako ako na gagawin lahat para makatulong. Ilang sandali rin ang lumipas bago ako dalawin ng antok. Gaya ng mga nagdaang gabi na panaginipan ko na naman si Mama Bing. Kinabukasan maaga pa rin akong bumangon. Naabutan ko na si Maring Dina sa kusina kasama ng kapatid niya. Maaga raw talagang gumigising ang ate niya. Dahil kailangan bago sumikat ang araw nasa bukid na ang asawa nito. Kumain lang kami ng almusal. At gumayak na rin ako para puntahan si Kuya Manny sa bahay nila sa bayan. Oh, Carmi! Kailan ka pa dumating? Kahapon lang, Kuya. Ay bakit hindi mo naman sinabi na kahapon ka darating? Hindi ba sabi ko sa'yo na pwede kang tumuloy dito sa amin? Hindi ko na talaga sinabi sa'yo dahil nahihiya rin akong makituloy sa bahay ninyo. Kasama ko naman si Maring Dina. Sa atin niya kami nakikituloy ngayon. Ganun ba? May kasama ka pala. Nakausap ko nga rin pala kahapon ng mga kapatid mo. Marami ako nalaman sa kanila. Ano namang kasinungalingan ng mga sinabi nila? Kasinungalingan ba yung hindi mo ibinigay sa kanilang ipinaaabot na tulong ni Mama Bing, ha? Pati yung paghingi nila ng tulong sa'yo tuwing may emergency. Hindi mo man lang nagawang tulungan ang kapatid mo noon. Hindi ko naman sila obligasyon eh. Hindi ako nagsikap para lang hilahin nila pababa dahil sa kakahingi nila. Paano mo ipaliliwanag ang perang ibinigay ni Mama Bing na hindi nakarating sa kanila, ha? Wala ka nang pakialam dun. Anong wala? Pinagkatiwalaan ka ni Mama Bing pero niloko mo lang siya. Di magsumbong ka sa kanya kung maririnig ka pa niya. Nakalimutan mo na rin siguro mga pangaral sa atin ni Mama Bing na lumingon sa pinanggalingan natin. Bakit kailangan ko pambalikan ang nakaraan na puro hindi magaganda nangyari? Nagkamali pala sa pagpapaaral sa'yo si Mama Bing. Kahit paano, nakapagtapos ako, ikaw. Inuna mo ang kalandian, kaya tignan mo kung nasan ka ngayon. Hindi man ako kasing yaman mo ngayon. At least, nasa puso ko pa rin ang mga pangaral sa atin ni Mama Bing. Kung hindi mo magawang tulungan ng mga kapatid mo, ako na lang ang tutulong sa kanila sa abot ng makakaya ko. Pwede gawin mo. Noon pa naman lagi ka ng pabida eh. Hindi pagiging pabida ang tawag doon. Nagkataon lang na marunong akong maawa, hindi gaya mo. Sarili lang lagi ang iniisip. Kung ganito man ako ngayon dahil yun sa pagsisikap ko, dapat kasi nagsumikap din sila. Nakalimutan mo na yata, kung hindi ka kinupkop noon ni Mama Bing, baka katulad ka rin ng mga kapatid mo ngayon. Kahit ano pa sabihin mo, wala na si Mama Bing. Hindi na niya malalaman ang mga nangyayari. Hindi na nga, pero wag mong kalilimutan na may Diyos na nakakakita sa'yo. Baka sa pagiging ganid mo, siya mismo ang bumawi na kung anong meron ka ngayon. Siguro naiinggit ka sa akin, ano? Hindi ko ugali ang mainggit sa kapwa ko, lalo na sa'yo. Sana hindi ka nalang pumunta dito para sirain ang araw ko. Plano ko talagang kausapin ka. Pasensya ka na kung nasira ko ang araw mo. Pero sana,
Maisip mo ang mga sinabi ko. Marami na akong problema para isipin pa kung ano mga sinabi mo. Problema na pala ngayon ang pag-alis. Alam ko na balak ninyong lumipat na mag-anak. Pati pala yan, chinismis na ng kapatid ko sa'yo. Gaya nga ng sinabi ko, wala kang pakialam. Buhay ko to at lilipat ako kahit saan ko gusto kasama ang pamilya ko. Nasabi ko na rin naman ang gusto kong sabihin. Good luck sa inyo ng pamilya mo kung saan man kayo lilipat. Nang nasa bahay ako ni Kuya Manny, napansin kong wala na masyadong mga gamit. At meron din malalaking kahon sa sala. Mukhang araw na nga lang ang hinihintay para makalipat sila. Tama rin namang wala akong pakialam sa mga gagawin niya. Pero mabuti na rin na nakausap ko siya at naliwanagan ako. Pagdating sa bahay, agad akong inusisa ni Maring Dina. Sinabi ko naman lahat na napag-usapan namin ni Kuya Manny. Napakaganid naman sa pera ng taong yon. Inangkin pa niyang perang hindi naman sa kanya. Huwag mo nilang sabihin sa mga kapatid niya. Ayoko na sumama lalo ang loob nila eh. Dapat nga ipaalam natin sa kanila para malaman nila ang ginawa ng kapatid nila eh. Hindi naman na maibabalik ang pera. Ni hindi ko man lang nakitaan ang pagsisisi si Kuya Manny. Wala na rin ang mamabing ninyo. Wala na nga ring silbi kung kakausapin pa siya. Nakakalungkot na siya lang ang umangat sa kanilang magkakapatid. Dapat nga walang iwanan eh. Huwag na nga natin siyang pag-usapan. Sigurado naman ako na yun rin ang huling pag-uusap namin. Ang importante, nabuko mo na ang tunay niyang ugali. Alam ko naman ang ugali niya kahit noon pa. Hindi ko lang akalain na gagawin niya yon sa sariling pamilya niya. Sa ginawa niya, may balik naman yun sa kanya. Kahit ganun pa ang nangyari, hindi ko ipapanalangin na karmahin siya. Ipapanalangin ko na ibigay ang buhay na nararapat sa kanya at sa pamilya niya. Ganun daw dapat. Nabasa ko lang sa isang post sa FB. Halika na nga muna. Nagluto si Ate Lily ng masarap na ulam. Hinihintay talaga kita eh. Alam ko na hindi man lang mag-aalok ng merienda ang pinsan mong yun. Kahit nga tubig wala eh. Sa mga kapatid nga niya madamot eh. Sa'yo pa kaya? Oo nga pala. Sa palagay ko, ilang araw na lang aalis na sila sa bahay nila. Nakita ko kasing nag-aayos na sila ng mga gamit. Sa tingin ko, mas mabuti na rin na lumayo na sila. Kesa naman na nasa malapit lang sila. Nakikita ng kuya at ate niya ang buhay na meron sila. Hindi talaga maiiwasan na mainggit sila kahit papaano. Umaasa na isa sa mga araw na ito maaambunan sila. Oo nga. Tara na nga kumain. Nagutom akong bigla sa sinabi mong masarap na ulam eh. Sabi ko sa'yo mapaparami ang kain mo ngayon. Ilang araw din kami namasyal ni Maring Dina. Kahit taga roon ako, unang beses ko palang napuntahan yung mga pinasyalan namin. Ang huli nga naming pinuntahan ng San Sebastian Cathedral. Pangalawang beses ko palang napapasok yun. Yung una kasama ko pa si Mama Bing. Nangako pa siya sa akin na babalik kami doon pero hindi na nga nangyari. Dahil nabuntis ako ng maaga at sumama na nga kay Ed. Bago ang araw ng pag-alis namin, dinalo ko pa ang mga pinsan ko. Nangako akong tutulong sa abot ng makakaya ko. Nung una nahihiya sila sa akin pero sinabi kong may maliit naman ako negosyo na pinagkukunan. Naiiyak pa na yumakap sa akin si Ate Nelia. Nang makabalik kami ni Maring Dina, balik na naman ako sa pag-aasikaso sa negosyo ko. Hindi ko na rin napapanaganipan si Mama Bing. Sabi ko na sa'yo, may kinalaman ng pinsan mo sa pagpapakita ng Mama Bing mo sa panaginip mo. Oo nga. Hindi ko na nga rin napapanaginipan si Mama Bing eh. Naisip ko na baka gusto lang niyang iparating na ganun nga ang pinag-aral niya. Baka nagsisisi nga siya sa pagkupkup sa pinsan mong yun. Hindi ko man natupad ang pangako ko sa kanya. Magsusumikap na lang ako sa ibang paraan. Ang lakas nga ng negosyo mo ngayon eh. Sa tingin ko, ginagabayan ako ni Mama Bing. Imbes na ako yung bumawi sa kanya, siya pa talaga ang bumabawi ngayon. Matanong ko nga pala, bigla ko lang itong naalala ha. Wala bang naiwan na ari-arian ng Mama Bing mo? Sa pagkakaalam ko,
Lahat ng ari-arian niya, kasama yung bahay na tinirhan namin, ibinenta niya bago siya tumira sa ibang bansa. Eh yung pera wala bang natira? Sa tingin ko wala na. Hindi naman na kasi nabanggit ng kaibigan niya na tumawag sa akin eh. Habang nag-uusap nga kami ng kumari ko, biglang humangin ng malakas. Sabay pa kami napatingin sa bukas na bintana. Kanina pang umaga makulimlim at malakas ang hangin. Sabi sa balita may low pressure nga raw. Tumayo ako para isara ang bintana na mapatingin ako sa notebook na nasa sahig. Nagtataka ako kung paano yun napunta rito sa labas. Samantalang nasa kwarto ko lang yun. Ano yan? Listahan ng mga may utang sa'yo? Hindi. Notebook ko ito na pinagsusulatan ko ng mga numero at address. Nagtataka lang ako kung paano ito napunta dito sa labas. Nasa kwarto ko lang to palagi. Baka nakalimutan mo lang na nailabas mo yan. Sigurado ako na nasa silid ko lang ito. Alam mo naman dito sa sala, busy kami sa pagbabalot ng mga order. Baka si Tio, nilabas niya yan. Ay baka nga siya at nakalimutan ng ibalik. Hindi naman kasi pwedeng maglakad yan palabas dito. Kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isip ko. Apektado ka lang ng mga ginawa ng pinsan mo. Oo nga. Saan na nga ba tayo kanina? Kung merong naiwan na pera si Mama Bing, tingin ko wala siyang naiwan. Maaga kong pinauwi ng araw na yun si Gio. Para hindi naabutan ng malakas na ulan sa daan. Pwede naman niyang ituloy bukas ang pagbabalot ng mga order. Naiwan naman ako nag-iisip habang hawak ang notebook ko. Gusto ko sanang tawagan ng kaibigan ni Mama Bing. Pero nag-alangan naman ako kung ano ang sasabihin ko. Tsaka patay na kasi ang kaibigan niya kaya wala nang dahilan para kontakin niya kami ng pinsan ko. Sa huli itinabi ko na lang ang notebook. Dahil naiinip ako na lang ang nagbalot ng mga order habang hinihintay ko ang pagdating ng anak kong si Teo. Nung gabi naman habang nakahiga lang ako at hawak ko ang cellphone, hindi ko na nagtiis na hindi tawagan ng kaibigan ng Mama Bing ko. Para kasing may nag-uudyok sa akin. Hindi ko akalaing may matutuklasan ako na pwedeng magbago sa buhay ko. O Mare, ang aga mong dumalaw. Bakit parang namamagay ang mga mata mo? Buong gabi akong walang tulog. Ako na ang pumunta dito dahil nasa bahay si Teo. Ayoko na kasing marinig niya ang pag-uusapan natin eh. May problema ba? Hindi ko alam kung problema ba itong nalaman ko. Ano ba kasi yun? Sabihin mo na. Kagabi kasi, para akong nawala sa sarili na basta ko na lang tinawagan ng kaibigan ni Mama Bing. Noon pa daw niya ako kinokontak para sabihing may iniwan na pera sa akin. Yun sigurong ipinapahiwating ng Mama Bing mo kaya siya nagpapakita sa panaginip mo. Ayun nga lang daw. Naniwala siya sa sinabi ni Kuya Manny. Ha? Anong sinabi ni Manny? Sinabi daw nito sa kanya na hindi ako interesado sa pera ni Mama Bing dahil may negosyo naman ako. Nagpakalayo-layo na daw ako at walang nakakaalam kung saan ako nagpunta. Huwag mong sabihin na yung perang para sa'yo sa kanya napunta. Ganun na nga. Napaniwala daw siya ni Kuya Manny na kapag nakita ako, kung sakali ibibigay ang parte ko. Huli na daw nung mapagtanto niyang niloko siya nito. Nagsinungaling din sa akin ang pinsan ko. Sabi niya bumalik na sa ibang bansa ang kaibigan na yon ni Mama Bing, pero dito na pala siya titira. Wala man lang bang kasulatan na iniwan ng Mama Bing mo? Balak pala niyang magpagawa ng huling habilin pero inaabot na nga ng kamatayan. Basta, ang lagi daw sinasabi ni Mama Bing noon, sa amin mapupunta ni Kuya Manny ang perang maiiwan niya. Napakawalang yan naman talaga ng pinsan mo. Mukha talaga siyang pera. Bagay talaga sa kanyang pangalan niya. Bakit kasi ipinagkatiwala niya ang pera kay Manny? Maliban sa magaling magmanipula ng tao si Kuya Manny, matanda na rin ang kaibigan ni Mama Bing. Iyak nga siya ng iyak habang kausap ko kagabi. Sinisisi niya ang sarili. Sana daw, hinintay niya akong tawagan siya. Hindi naman kasi natin gusto na madukutan ka ng cellphone. Yun namang pinsan mo. Hindi man lang ipinaalam na nadukutan ka nung tumawag ang kaibigan ng Mama Bing nyo. Sinadya niya talagang hindi ipaalam. Ngayon, alam ko na kung bakit ayaw niyang kontakin ko ang kaibigan ni Mama Bing. Ganid masyado ang pinsan mo. Kailangan mong makuha ang parte mo.
Sabi mo nga, Ganid. Hindi na niya yon ibibigay sa akin. Mga kapatid nga niya, ginugulangan niya eh. Ako pa kaya? Ipaalam mo pa rin na alam mo na ang totoo. Tatawagan ko siya ngayon. Kinalma ko muna ang sarili ko bago tinawagan ng pinsan ko. Hindi niya sinasagot pero kinulit ko siyang tawagan. Hanggang sa sumagot na siya sa kabilang linya. Bakit ka tumatawag? Nasa bakasyon kami at nakakaabala ka. Nasa bakasyon kayo gamit ang pera ko? Hindi kita maintindihan. Alam ko na ang totoo. Nakausap ko na kaibigan ni Mama Bing. O ano ngayon? May katibayan ka ba sa mga sinasabi mo? Ha? Alam mo ang totoo. Hindi ko nga alam eh. Ibig sabihin, wala kang balak na ibigay sa akin ang parte ko? Akin lang ang perang ito. Di ba tinakwil ka na ni Mama Bing dahil maaga kang naglande? Bakit ka naghahabol ngayon? Hindi ako naghahabol. Malinaw ang sinabi ng kaibigan niya. Sinabi sa kanya na hati tayo sa perang maiiwan niya. Kung merong testamento na magpapatunay, ako mismo magbibigay sa iyo. Kaso wala naman. Malay ba natin kung nagsisinungaling lang ang kaibigan ni Mama Bing? Alam mong hindi siyang nagsisinungaling. Ikaw ang sinungaling. Pakitaan mo muna ako ng katibayan, saka kita hahatian. Nasaan ba ang konsensya mo, ha? Una, mga kapatid mo ang niloko mo. Ako naman ngayon. Ganyan ka ba kagalit pagdating sa pera? Kahit hindi sa'yo, aangkinin mo? Dahan-dahan ka sa sinasabi mo, ha? Hindi ako ganid. Eh anong tawag dyan sa ginagawa mo, ha? Kung may katibayan ka nga sa mga pinagsasabi mo, ibibigay ko ang hinihingi mo. Eh wala naman, di ba? Sige, magharap-harap tayo ng kaibigan ni Mama Bing. Ay sige ba, sabihin mo lang kung kailan at kung saan para matapos na yung paghahabol mo. Wow, sobrang bilib na bilib ka sa sarili mo, ha? Natural, dahil wala naman akong ginagawang mali. Ibang klase rin talagang kakapalan ng mukha mo. Sabihin mo na lang kung kailan tayo maghaharap-harap na tatlo. Busy na ako eh, ha? Tinatawag na ako ng asawa ko. Teka lang, pinatayan na ako. Narinig ko ang pag-uusap ninyo. Grabe, wala yatang konsensya ang taong yun. Wala nga talaga. Duda din ako kung talagang makikipagkita siya sa inyo. Malalaman natin kung may mukha siyang ihaharap sa amin. Nakausap ko ang kaibigan ni Mama Bing na si Tita Lorna. Kahit siya, duda kung magpapakita pa sa amin si Kuya Manny. Pero subukan pa rin daw namin. Nag-chat na rin ako sa pinsan ko kung saan kami mag-uusap. Umuo naman siya. Pagdating nung araw na yon ni anino niya, hindi nagpakita sa amin. Hingi ng sorry si Tita Lorna sa akin. Wala daw dapat sisihin kundi siya. Pinakalma ko lang siya at sinabi ko na lang na hindi na ako maghahabol sa perang yun. Pero desidido siyang makuha ang perang para sa akin. Pag-uwi ko sa bahay, agad kong tinawagan ng pinsan ko. Para kang hindi lalaki. Wala kang isang salita. Matagal ba kayo naghintay sa akin? Pasensya na, pinsan ha. Nakalimutan kong sabihin na nasa bakasyon pa kami ng pamilya ko. Hindi pa rin ba matapos-tapos siyang bakasyon ninyo? Balak niyo yatang libutin ang buong Pilipinas eh. Ang totoo niyan, hindi lang ang buong Pilipinas, kundi ang buong mundo. Di ba saya nun? Masaya ba sa'yo na gastusin ang perang hindi mo naman pinaghirapan? Wala akong pakialam kung hindi ko man pinaghirapan ng perang ito. Ang mahalaga sa akin, natutupad na mga pangarap ko. Alam mo bang malaking bagay sa akin kung makukuha akong parte ko? Dahil matutulungan ko ang mga kapatid mo sa pera na yon. Ah, talaga? Ang bait mo naman. Kung tutuusin, maswerte ka dahil may pamilya ka pa. Ako, maaga akong naulila sa mga magulang at kapatid. Sana, pahalagahan mo sila habang nandyan pa sila. Hihingi lang sila ng pera sa akin. Natural lang yon dahil ikaw ang meron. Kung hindi mo kasi inangkin ang perang para sa kanila, baka hindi sila humihingi sa'yo dahil maayos ang buhay nila sana ngayon. Ayan ka naman eh. Babalikan mo na naman ang nakaraan. Sinabi ko na nga sa'yo na wala kang pakialam dun. Sige,
Hindi na ako maghahabol. Sa'yo na ang pera na yon. Hoy, mabuti naman sa'yo na rin ang galing yan. Huwag mo na ulit akong guguluhin. Sana lang magbagong isip mo tungkol sa mga kapatid mo. Tulungan mo sila. Ay, hindi na yung mangyayari. Sila nga ang dahilan kung bakit ako umalis sa atin eh. Tapos gusto mo pa akong tumulong sa kanila? Kung magbabago lang naman ang isip mo. Yun na ang huling pag-uusap namin ni Kuya Manny. Wala na rin akong balita pa sa kanya. Ang madalas ko lang kausap ang mga kapatid niya. Minsan malaki ang kinita ko, pinahiram ko muna para may pampuhunan sila sa plano nilang negosyo. Ayaw kasi nilang tumanggap sa akin ng libreng tulong lang. Naiintindihan ko naman sila sa bagay na yun. Dahil sa abala ko, hindi ko na malaya ng mga araw na lumilipas. Hindi ko man nakuha ang perang iniwan sa akin ni Mama Bing, malakas naman ang negosyo ko. Isa sa pinagpapasalamat ko talaga sa araw-araw. May pagkakataon pa rin na sumasagi sa isip ko si Kuya Manny at ang ginawa niya sa akin. Pero ipinapasa Diyos ko na lang. Kita mo naman ang pagkakataon. Dito pa talaga kita makikita. Ha? Ay, kilala ba kita? Ako si Dina, ang kaibigan ng pinsan mong si Carmi. Yung ninakawan mo ng pera. Hindi ko alam ang sinasabi mo. At saka, pwede ba hinaan mo ang boses mo? Bakit naman? Nahihiya ka sa mga tao? Totoo naman kasi, di ba, na inangkin mo ang pera ng kaibigan ko. Hindi totoo yan. Anong hindi? Napakasinungaling mo talaga, no? Talaga bang hindi ka titigil? Ha? Ibalik mo muna ang pera ng kaibigan ko para tigilan kita. Wala akong ibabalik sa kanya dahil wala naman siyang pera sa akin. Sige lang, ipagkaila mo. Mga nag-aaral pa di ba ang mga anak mo? Sana hindi sa kanila bumalik ang karma. Hindi naman yan totoo. Malalaman mo lang na totoo kapag nangyari sa'yo. Tsaka mo maaalala ang mga ginawa mong kasalanan. Ay, mabuti naman at umalis na siya. Matawagan nga si Carmi. Katatapos ko lang tulungan si Gio sa pagbabalot ng mga order nang tumunog ang cellphone ko. Napakunot-noo pa ako nang makita ko kung sino ang tumatawag sa akin. Ayoko sanang sagutin kaya lang ayaw tumigil sa pagring. Huminga muna ako ng malalim bago sagutin ang tawag. Oh, bakit? Nakita ko ang kaibigan mo dito sa mall. Si Dina? Oh, wala nang iba. Ano ngayon? Masama ba na mamasyal silang mag-asawa dyan? Masyadong matabil ang dila eh. Siguro kung ano-ano kasi sila sabi mo sa kanya na masama laban sa akin. Bakit ba masyado kang apektado totoo naman? O baka naman napahiya ka dahil may mga nakarinig? Sinasadya naman talaga niya ako ipahiya eh. Isipin mo na lang na yan ang resulta ng ginawa mo. Ano ka mo? Kung wala ka nang sasabihin sa akin, huwag ka nang tatawag ulit. Nakakaabala ka sa ginagawa kong paghahanap buhay. Mabuti ka pa nga, pabaka-bakasyon lang ng pamilya mo. Naiinggit ka na naman? Bakit naman ako maiinggit sa'yo? Kung magbabakasyon man ako, sisiguruhin ko na sariling pera ko ang gagastusin ko. Hindi ko na hinintay na makasagot si Kuya Manny. Pinatay ko na ang tawag. Ayoko na rin kasi siyang patulan dahil hahaba lang ang usapan namin. Nag-chat naman ako kay Maring Dina. Ginabi na silang mag-asawa sa pamamasyal. Kaya kinabukasan na nakapunta ang kumari ko sa bahay namin. Iniabot pa niya sa akin ng supot ng pasalubong niya. Alam talaga niya ang paborito kong tinapay. Salamat dito ha, nag-abala ka pa talaga. Wala yun, no? Tumawag agad pala sa'yo ang pinsan mo. Nagulat nga ako Pagkatapos kasi ng ilang buwan, tatawagan niya ako para lang isumbong na ipinahiya mo raw siya. Para naman siyang bata. Kung tutuusin, kulang pa yun sa kanya. Pasalamat siya, napigilan ko pa ang sarili ko dahil kasama kong asawa ko. Napakaliit naman kasi ng mundo. Doon pa talaga kayo nagkita. Oo nga hindi ko alam kung sino ang malas sa aming dalawa. Bumanat na naman nga na naiinggit ako sa kanya Kapag naubos na ang perang pinagyayabang niya, tingnan ko lang kung saan siya pupulutin. Baka bumaligtad bigla ang mundo.
Magigising na lang sila ng pamilya na nasa ilalim na sila. Hindi nga niya yun naiisip. Naaawa talaga ako sa mga anak niya. Walang dapat sisihin kundi siya rin naman. Maiba nga pala ako. Tumawag kanina ang ate ko. Tuwang-tuwa siya dahil nabanggit pala ng ate ni Manny na ikaw ang nagpahiram ng puhunan sa kanila para makapag-alaga ng baboy. Masaya ako na nakatulong ako sa kanila. Kahit nga daw yung kuya tuwang-tuwa. Wala na nga daw bukang bibig kundi na tinulungan mo daw siya. Para ko tuloy bayani sa kanila. Nakakahiya naman. Hindi naman kailangan na ipamalita pa nila. Hayaan mo na, masaya sila eh. Ngayon ko napatunayan na hindi naman pala kailangang mayaman para makatulong sa kapwa. Oo naman. Isa yan sa mga pangaral sa amin ni Mama Bing. Naisip ko nga, baka kaya inangkin din ni Manny ang pera para sa kapatid para hindi umangat ang mga yun. Gusto niya siya lang ang aasenso. Makasarili talaga. Ganun na nga siguro. Naalala ko na siya ang nagsumbong kay Mama Bing tungkol sa amin ni Ed noon. Ayaw niyang may kahati sa atensyon nito. Samantalang ako naman ang nauna sa kanya. Ang dami na palang red flag sa kanya pero hindi niyo man lang napansin. Akala kasi ni Mama Bing magbabago pa siya. May mga katulad niya na hindi na talaga nagbabago. Dahil sa hindi kaya kundi ayaw talaga. Hayaan na natin siya. Mag-focus na lang tayo sa ginagawa natin. Oo nga, nakakahawa kaya ang sipag mo kaya nagsisipag din ako sa maliit kong negosyo. Salamat nga pala ha, binigyan mo ko ng idea kung paano magsimula. Wala yun. Di naman kasi dapat pinagdadamot ang kaalaman. Tama ka dyan, Mare. Ang kaibigan naman ni Mama Bing palagi pa rin tumatawag sa akin. Kinukumbinsi pa rin daw niya si Kuya Manny na ibalik ang perang iniwan para sa akin. Last warning na raw niya yun sa pinsan ko dahil kung hindi niya magugustuhan ang mangyayari sa kanya at sa pamilya nito. Hindi ko naman sineryoso ang sinabi nito dahil iniisip ko na dala lang yun ng galit. Nasa 75 na pala ang edad nito at pamangkin lang ang kasama sa bahay. Kaya kahit kailan hindi pumasok sa isip ko na may kakayanan pa itong makapanakit ng ibang tao. Isang araw tumawag sa akin si Kuya Manny. Umiiyak ito sa kabilang linya. Na-aksidente daw ang mag-iina niya. Habang nagsasalita siya, bigla ko naalala ang aksidenteng nakita ko sa balita kahapon. Hindi ko malaman kung ano ang isasagot kaya sandali rin ako natahimik. Kumusta na sila? Wala na ang asawa ko at ang panganay namin. Ang bunso ko naman nasa ICU pa. Ikinalulungkot kong nangyari. Hindi talaga natin alam ang mangyayari sa atin. Kailangan ko ang tulong mo. Wala akong kamag-anak na malapit kundi ikaw lang. Hindi ako agad makakapunta. May sakit din kasi ang anak ko ngayon eh. Kahapon pa siya nilalagnat. Nakikiusap ako sa'yo. Puntahan mo ako dito. Hindi ko pwedeng iwan ang anak ko. Mas kailangan niya ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi ko na talaga alam ang gagawin. Hindi ko alam kung sino uunahin ko. Malaki na naman yung anak mo eh. At lagnat lang naman ang sakit niya. Tatanungin ko muna ang kumare ko kung pwedeng siya muna ang magbantay sa anak ko. Salamat sa'yo, Pinsan. Ihintay na lang kita dito. Tinawagan ko naman si Maring Dina kung pwede siyang pumunta dito sa bahay kung wala siyang ginagawa. Hindi ko muna sinabi ang dahilan sa kanya. Masaya pa siyang pumasok ng bahay. Magaling na ba si Tio? May lagnat pa rin. Pero kumain na siya kanina. Ano nga palang sasabihin mo sa akin? Tumawag nga pala sa akin si Kuya Manny. Na naman? Ano bang kailangan ng lalaking yun? Umiiyak nga nung tumawag eh. Na-aksidente daw ang mag-iina niya. Nasa ICU pa raw ang bunso niya. At yung asawa niya at panganay na anak, wala na. Ay, kaawa-awa naman ang mag-iina niya, no? Pinapupunta nga niya ako dahil hindi niya alam ang gagawin at kung sino ang uunahin. Kaya mo ba ako pinapunta dito para bantayan ko si Tio at pupuntahan mong pinsan mo, ganun ba? Kung okay lang naman sa'yo na bantayan ng anak ko. Walang problema sa akin sa pagbabantay ng inaanak ko.
Ang hindi okay sa akin, ang puntahan mong pinsan mong yun. Nakalimutan mo na ba ang ginawa niya sa'yo, ha? Nagmamakaawa kasi siya eh. Wala daw siyang malapit na kamag-anak dito kundi ako. Turing na niya sa'yo kadugo dahil kailangan niya ng tulong? May mga kapatid kasi siya sa atin. Lumayo siya sa takot na mahingan ng pera. Kung hindi ka papayag, hindi naman ako aalis. Hindi ko iiwan ang anak ko para puntahan siya. Dapat lang na hindi mo iwan ang anak mo dahil sa pinsan mo na inangkin ng perang para sa'yo. Hayaan mong mag-isa siyang harapin ang problema niya. Total naman, ang dami niyang pera. Alam ko na mahirap ang pinagdadaanan niya pero alam ko na makakaya din niya. Kapatid nga niya na naghihingalo noon sa ospital, hindi man lang niya dinamayan eh. Hayaan mo siya. Tumatawag na naman siya. Sasagutin ko pa ba? Sagutin mo. Kuya Manny. Nasaan ka na? Wala kasi mag-aasikaso sa burol ng mag-ina ko. Hindi ako agad makalis dito sa ospital. Pasensya ka na ha. Hindi ako makakapunta eh. Hindi kasi pwede si Maring Dina. Hindi ko pwedeng iwan ang anak kong mag-isa. Nakikiusap naman ako sa iyo, Carmi. Kailangan ko ng tulong ngayon. Humingi ka na lang ng tulong sa mga kaibigan mo. Sa palagay mo kaya, kung may kaibigan ako na malapit, tatawagan pa kita? Kailangan din ako ng anak ko ngayon. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Buwisit naman, Carmi. Lagdat lang naman ang sakit ng anak mo. Mas maluba nangyari sa akin. Buwisit ka rin. Bakit sino ka ba para pagtaasan ako ng boses, ha? Kahit lagnat lang ang sakit ng anak ko, hindi ko siya iiwan para lang damayan ka. Ha, ganon? Anong klase kang tao para taliguran ako? Emergency to at hindi basta problema lang. Ganyan din ang naramdaman ng mga kapatid mo noon nang nasa ospital ang kapatid mo. Nagmamakaawa sila sa'yo pero hindi mo man lang sila pinakinggan. Ngayon, alam mo na kung gaano kahirap. Huwag mong ikukumpara nangyari sa kanila sa nangyayari ngayon sa akin. Magkaiba yon. Humanap ka na lang ng tutulong sa'yo. Marami ka namang pera, di ba? Madali lang yon, basta meron ka lang pambayad. Pagbabayaran mo ang ginawa mong to sa akin. Maniwala ka. Walang bisa yan. Baka bumalik pa nga yan sa'yo eh. Huwag mo na akong tatawagan kahit kailan. Nakaka-high blood naman ng taong yan. Ibang klase rin ang kakapalan ng mukha. Kahit sino mapupuno na rin sa kanya eh. Nawala tuloy bigla yung awang nararamdaman ko sa kanya. Yung mga ganong klase ng taong hindi naman dapat kinakaawaan. Nagawa ka pa ngang pagbantaan. Tatawagan ko na lang yung mga kapatid niya para ipaalam ang nangyari. Tinawagan ko nga mga kapatid ni Kuya Manny. Pero nagulat ako sa naging sagot nila sa akin. Para daw sa kanila matagal nang patay ang kapatid nila. Dama ko sa tono ng boses ni ate na matindi pa rin ang galit nito sa nakababatang kapatid. Hindi ko naman sila pinilit pa dahil naiintindihan ko naman sila. Huwag mo nang isipin ang problema ng iba. Sige ka, tatanda ka kaagad yan. Naguguluhan kasi ako eh. Dahil gusto mong damayan ang pinsan mo. Sa mga anak niya kasi ako naaawa. Ako din naman. Pero kapag gano'n ang tatay, nakakawalang gana naman. Ipagdasal na lang natin ang agarang paggaling ng bunso niya. Sana bumuti na ang lagay niya sa mga susunod na araw. Sisilipin ko lang ang anak ko. Baka gising na at kailangan ko pa siyang painumin ng gamot. Anak mo na lang ang intindihin mo. Tinawagan ko rin si Tita Lorna para ipaalam ang nangyari sa pinsan ko. Hindi rin nagpakita ng simpatya ang matandang babae. Binanggit pa nito na walang modo ang mga anak ni Kuya Manny. Ilang beses kasi raw niya itong nakaharap noon. Nakaramdam naman ako ng lungkot. Pero sa tingin ko hindi ang mga bata ang may kasalanan kung bakit sila ganon, kundi ang mga magulang na kasama nila sa paglaki. Wala na rin ako naging balita sa pinsan ko. Hindi ko na rin inalam pa kung ano nangyari sa kanila. Lumipas ang mga buwan na hindi na tumatawag sa akin si Kuya Manny. Hanggang isang araw humahangos na pumunta sa bahay si Maring Dina. Para namang may humahabol sa'yo. Kausap ko kanina ang ate ko. Anong balita sa atin? Alam mo ba na bumalik na si Manny sa atin? Kasama ang anak niya. Totoo ba yan? Oo.
Salamat naman at nakarecover ng anak niya. Kaya lang hindi na sila katulad ng dati. Naubos na raw ang pera. Sa nangyari ba naman sa pamilya niya, mauubos talaga. Ang mahalaga, magaling na ang anak niya. Di ba nga, ibinenta na nilang bahay nila doon? Oo nga pala. O saan sila nakatira ngayon? Doon sa ate niya. Mabuti naman at tinanggap pa rin siya ng kapatid niya sa kabila ng mga ginawa niya. Wala naman kasing ibang magtutulungan kundi sila lang din na magkakapatid. Tinanggap nga silang mag-ama, pero hindi sila pinatuloy sa bahay ng kapatid. Anong ibig mong sabihin? Nakatira ang mag-ama sa tabi ng kulungan ng baboy. Ano ka mo? Nakakadiri nga nung malaman ko. Kung hindi nga daw nakita mismo ng ate ko, hindi siya maniniwala. Ilang beses na raw niyang kinausap ang kaibigan niya pero matigas ito kahit ang kuya. Sa ginagawa nila sa kapatid, wala na rin silang ipinagkaiba sa kanya. Kaya nga alam ko na nagagalit sila pero sana hindi na lang nila tinanggap ang mag-ama kung doon lang din nila patitirahin. Tatawagan ko sila o kaya mas mabuting umuwi ako sa atin. Mas maganda kasing personal ko silang makakausap. Hindi nga nakikinig sa ate mo Baka hindi rin makinig sa akin kung tatawagan ko lang. Ganun na nga. Bakit naman kasi hinayaan ni Kuya Manny na doon sila tumirang mag-ama? Sana naghanap siya ng trabaho. Meron ka pang hindi nalalaman. Anong hindi mo pa sinasabi? May kakaibang karamdaman si Manny ngayon. Ang hinala ng mga kapatid, kinulam ito. Kulam? Oo, nasa kanya lahat ng mga senyales na kinukulam siya. Hindi man lang ipinagamot ng mga kapatid. Ate ko na ang naghahanap ng albularyo. Wala nang ang pakialam ang mga kapatid o kahit kamag-anak ninyo. Sabi pa nga ni ate, parang natutuwa pa ang ilan sa kanila sa nangyari sa pinsan mo. Kakausapin ko lang ang anak ko. Uuwi ako sa atin. Sasamahan na kita sa pag-uwi mo. Alam ko na naging masama ang pinsan ko. Pera ang pinag-ugatan ng lahat. Pero sapat bang dahilan yon para talikuran siya ng mga kapatid niya at tanggapin ang ganong parusa sa kanya? Nang sabihin ko sa anak ko ang nangyari sa tiyuhin niya, naawa din siya. Nasabi pa nga niya na handa siyang tumulong. Iba-iba nga talaga ang mga bata. Pagkatapos pa ng 2 araw kami nakauwi ng kumari ko. Ang dami ko pang inasikaso bago nakaalis. Pagdating nga sa bahay ng ate niya kahit wala pa kaming pahinga, nagpasama na ako sa kanya. Sa pinakalikod ng bahay na malapit sa ilog nandun ang mag-ama sa tabi ng kulungan ng baboy. Tanging sako lang ang bubong nila. Kahit anong pigil kong maluha, naiyak pa rin ako. Ano ba yung kalagayan nila, Mars? Kuya Manny. Carmi, ikaw ba yan? Ikaw nga! Nabalitaan ko kasi ang nangyari sa inyo. Sumama na kayo mag-ama sa amin. Totoo bang makakaalis na kami rito? Oo naman. Nagsabi na rin ako sa mga kapatid mo. Napakalupit nila sa aming mag-ama. Masahol pa sa hayop kung ituring nila kami. Hindi naman ako humihingi ng tulong sa inyo Kayo ang kusang pumunta rito. Mare, pag-isipan mo muna kung itutuloy pa ba natin ang pagtulong sa kanya. Wala namang pagbabago Oo, kahit para sa bata na lang. Kung tinulungan mo sana ako noon, hindi namin naaabuti ng ganitong klaseng paghihirap. Alam mo naman ang dahilan ko noon. Kahit anong mangyari, hindi ko ipagpapalit ang sitwasyon ng anak ko. Ikaw talaga? Sarili mo lang ang iniisip mo, no? Imbis na magpakumbaba ka at magpasalamat, nanunumbat ka pa. Hindi naman sa ganon. Ang sa akin lang sana tinulungan niya ako nung tumawag ako sa kanya. Hindi ka ba talaga makaintindi, ha? May sakit ang inaanak ko noon. Walang ina ang iiwan ng anak para tulungan ng ibang tao. Pasalamat ka nga nagmamalasakit pa sa iyong kumari ko. Wala ka ring utang na loob, no? Kung masama sa loob mong tumulong, sana hindi ka na lang sumama dito. Sumasama talaga ang loob ko dahil sa asal na ipinapakita mo. Mabuti pa sumama na kayo sa amin. Saan mo naman kami balak dalhin? Sa isang kubo. Magiging komportable kayo doon. Ano? Sa kubo niyo kami patitirahin? Sana kahit sa maliit na apartment man lang. Alam mo na walang apartment sa lugar na to kundi nasa bayan pa. Hindi kasi sanay sa kubo anak ko
Nag-iinarte ka pa? Isang buwan nga kayong nakatira dito eh. Kung alam niyo lang ang pagtitiis namin dito, hindi naman siguro kalabisan na humingi ng komportableng lugar para sa amin. Pasensya na. Yun lang kasing maibibigay kong tulong sa inyo mag-ama. Kung ayaw ninyo, hindi namin kayo pipilitin. Kahit man lang sana sa anak ko, Carmi. Maawa ka na. Halika na nga, Mars. Huwag mo na silang tulungan. Hayaan mo sila ditong mabulok. Sana hindi na lang kayo nagpunta rito. Hindi naman pala bukal sa puso niyong pagtulong. Wala akong magawa nang hilahin ng kumari ko ang braso ko. Nang lingunin ko ang mag-ama, umiiyak ang dalagita. Galit naman ang tingin sa amin ni Kuya Manny. Hanggang makauwi kami sa bahay ng ate ni Maring Dina, galit na galit pa rin siya. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakatagpo ng ganong klase ng tao. Nagsayang lang tayo ng pera sa pagpunta dito. Hindi kaya epekto yun ng pulam sa kanya? Nakita mo naman ang itsura ng pinsan ko. Hindi ko na nga siya halos makilala eh. Noon pa man, ganun ang ugali ng pinsan mo. Hindi na talaga nagbago. Ganun na nga ang sitwasyon nilang mag-ama. May gana pang manumbat at manisi sa'yo. Iniisip ko din kung sino ang kumulam sa kanya. Sa ugali niyang yon, hindi ka na dapat nagtataka pa. Bigla ko tuloy naalala ang kaibigan ni Mama Bing. Bakit naman? Nagbanta kasi siya na magbabayad si Kuya Manny sa ginawa nito. Ikaw na rin ang nagsabi na matanda na yon. Baka kaya nasabi niya yung dala ng galit. Siguro nga. Huwag na nga lang nating isipin na kung sino ang nasa likod ng pangungulam sa kanya. Ang importante, magamot siya, alang-alang sa anak niya. Paano siya magagamot kung nag-iinarte pa ang pinsan mo sa titirhan nilang mag-ama? Sana magbagong isip ni Kuya Manny at pumayag siyang doon muna siya sa kubo na sinasabi ng ate mo. Kalat na ang dilim ng mga oras na yon. Nakatanaw lang ako sa labas ng bintana. Umaasa ako na darating pa ang mag-ama. Alam naman nila kung nasan ako. Pagkatapos ng mahabang sandali, tatalikod na sana ako nang matigilan ako. Tinitigan ko pa ang paparating. Ang mag-ama ang nakikita ko. Sinalubong ko na sila at sinamahan na rin sa kubo kung saan sila pansamantalang titigil. Pinaglinis ko na rin sila ng katawan nila at pinagbihis ng maayos na damit. Anumang oras kasi darating na ang albularyo. Pasensya ka na sa inasal ko kanina. Mabuti nagbagong isip mo. Naliwanagan ako sa sinabi ng anak ko kanina. Sabi pa nga niya, baka parusa sa amin to ng Diyos. Ang isipin mo na lang, pagsubok ito na kailangan ninyong lampasan. Carmi, patawarin mo sana ako sa mga nagawa kong kasalanan sa iyo. Kapag nakabalik ako sa trabaho, babayaran ko ang perang kinuha ko sa iyo. Huwag mo munang isipin yon. Ang kailangan gumaling ka muna para sa anak mo. Matinding karma to sa akin. Pati pamilya ko nadamay. Sa bawat pagsubok na dumarating sa atin, isipin mo na lang na ito ang paraan ng nasa itaas para magbagong buhay. Magbabago na talaga ako. Yan ang pangako ko sa anak ko. Parating na ang albularyo. Narinig ko na sila. Ilang sandali lang dumating na si Maring Dina. Kasama ang albularyo na sinasabi ng ate niya na mahusay manggamot. Iniwan na muna namin sila kasama ang pamangking ko na ayaw mawalay sa kanyang ama. Magaling yang si Mang Guido. Marami na siyang napagaling na mga nakulam at nabarang. Huwag ka na palang magalit sa pinsan ko. Kanina, humingi na siya ng tawad. Naliwanagan daw siya sa mga sinabi ng anak. Mabuti naman kung ganun. Akala ko hindi pa siya nahihimasmasan sa mga sinabi kanina. Sa totoo lang, hindi ako sanay makita ang lagi kang nagagalit. Kahit sino naman, Mars, kapag ganyan ang taong kausap mo. Naiintindihan naman kita. Sa gitna ng pag-uusap namin ni Maring Dina, narinig namin ang malakas na hiyaw ni Kuya Manny. Parang hirap na hirap siya sa pinagdadaanan niya. Papasok sana ako sa loob ng kubo nang pigilan ako ng kumari ko. Hayaan mo na lang sila sa loob. Hirap na ang pinsan ko. Ganun talaga. Kinakalaban ni Mang Guido ang mangkukulam na nagbigay ng sumpa sa pinsan ko.
Sa palagay ko, mabagsik namang kukulam ang gumawa nito. Ganito kasi yung nangyari sa tiyuhin ko dati. Sumisigaw talaga siya sa sakit dahil ayaw makipagkasundo ng mangkukulam na nagbigay sa kanya ng sakit. Ang gusto talaga ang buhay niya. Ngayon lang kasi ako nakasaksi ng kinulam. Naririnig ko lang kasi dati ang mga kwento tungkol sa mga kinukulam. Pagkatapos nito, pwede na silang magbagong buhay na mag-ama. Niyaya na muna ako na umuwi sa bahay ni Maring Dina. Dahil hindi naman kami parehong makakain, nagkape na lang kami habang naghihintay kay Mang Guido. Siguro nga mabagsik ang mangkukulam na nagbigay ng sakit sa pinsan ko. Dahil inabot pa hanggang kinabukasan ang panggagamot niya. Paglabas ni Mang Guido sa kubo, halata sa kanyang mukha matinding pagod. Napansin din namin ang katawan niya na puno ng sugat. Para siyang nakipagbuno sa mabangis na hayop. Ngayon lamang ako nakatagpo ng napakalakas na kapangyarihan. Pero kailanman, hindi magwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Maraming salamat po sa inyo, Mang Guido. Wala yun, Iha. Tungkulin ko na tumulong sa lahat ng mga nangangailangan. Kahit buhay ko pa ang maging kapalit. Kung wala pong mga tulad ninyo, sino pa kaya ang kakalaban sa mga mangkukulam? Hindi kami mawawala. Palang araw ang apo ko ang papalit sa akin. Maraming salamat sa inyo, Mang Guido. Sana humaba pa ang buhay ninyo. Huwag ka mag-alala. Mahaba pa ang buhay ko. Marami pa akong pagagalingin. Pwede na po ba naming makita si Kuya Manny? Pwede naman. Kaya lamang natutulog siya ngayon. Pinainom ko kasi silang mag-ama ng katas ng halamang gamot para makapagpahinga sila. Silipin mo na lang sila, Mars. Sige, maiwan ko po muna kayo. Hindi na rin ako magtatagal. Marami din kasi akong gagawin. Siya nga pala. Hayaan niyong mamatay ng kusa ang kandila, ha? Paalam na. Salamat po ulit, Mang Guido. Ingat po kayo sa pag-uwi. Mahimbing na natutulog ang mag-ama sa papag na higaan. May kandila pang nakasinde sa maliit na lamesita sa tabi nun. Normal na ulit ang balat ng pinsan ko. Parang hindi siya tinubuan ng napakaraming sugat sa buong katawan. Para saan kaya ang kandilang pula na yan? Hindi ko alam pero ang sabi ni Mang Guido, hayaan lang daw na mamatay yan ng kusa. Kapag maayos ng kalagayan ng mag-ama, pwede na tayo umuwi sa atin. Bigla ko kasing namiss ang anak ko. Ako din, namiss ko na rin ang asawa ko. Gusto nga nung sumama eh. Yun nga lang, hindi rin niya maiwan ng trabaho. Siguro, sulitin na rin natin ang pamamalagi natin dito. Sigurado kasing aabutin na naman ng taon bago tayo makauwi. Sinabi mo pa, sana pagbalik natin, kumpleto na tayo. Yun nga rin ang gusto ko. Hindi pa kasi nakakauwi dito si Teo eh. Nang magising ang mag-ama, pareho ng magaan ang pakiramdam nila. Halata din na nahihiya si Kuya Manny sa amin. Dahil hindi siya makatingin ng diretso. Dina, pasensya ka na sa inasal ko, ha. Salamat din sa malaking tulong mo sa akin. Wala yun. Nararamdaman ko naman na nagbago ka na eh. Para sa anak ko, magbabago na ako. Ingatan mo ang anak mo. Ang gandang bata pa naman. Iingatan ko talaga siya dahil siya na lang ang natitira sa akin. Aalis na kami bukas, Kuya. Sana maayos mo na ang buhay ninyong mag-ama. Pwede kayong tumigil dito hanggat gusto nyo. Wala namang nakatira sa kubo na ito. Maghahanap na agad ako ng trabaho. Tatanawin kong malaking utang na loob ang ginawa niyong ito sa akin. Sa atin ni Maring din ako nababalitaan ang nangyayari sa mag-ama. Ayon sa kanya, 2 buwan lang daw tumigil ang mag-ama sa kubo. Dahil nakabalik na sa dating pinapasukan ng pinsan ko. Nangungupahan na daw sila sa may bayan at bumalik na rin sa pag-aaral ang pamangkin ko. Humingi rin daw ng tawad si Kuya Manny sa mga kapatid niya. Sa ngayon maayos na raw ang relasyon ng magkakapatid. Palaisipan pa rin sa akin kung sino ang nagpakulam kay Kuya Manny. Pero hindi ko na rin inalam kung sino siya. Masama man ang ginawa niya, ito rin kasi ang nagbigay ng malaking leksyon sa pinsan ko para magbago. Pera talaga ang ugat ng kasamaan.
Ginagawa nitong ganid ng mga taong mahihina ang kapit sa pananampalataya. Gaya ni Kuya Manny na inakala na kapag marami siyang pera, kaya na niyang gawin ang lahat ng gusto. Pero sinubok siya ng pagkawala ng mga mahal sa buhay. Maging ang perang hindi niya pinaghirapan na wala sa kanya. Nagsimula man siyang muli sa pinakababa. Alam ko na hindi na niya hahayaan na pera ang mangibabaw sa kanya. Naway nagustuhan niyo ang ibinahagi kong kwento. Kapulutan din sana ito ng aral ng mga kapwa ko tagapakinig sa inyong channel. Maraming salamat po, Miss Gwen. Wakas. Oh, Mare! Bakit ganyan ang itsura